Good morning. Good morning. Para sa lahat sa bansang Pilipinas, good afternoon and good evening. Sana sulok kayo ng ating mundo. Pupuntuhan natin ngayon, normally ay Filipino Guerrilla Forces TV. Mayroon tayong channel, Guerrilla, what time Filipino Guerrilla Forces TV. Mayroon na tayong TV. Kasi ang income nito ay mapupunta sa mga commanders. If we have, according to Commander Dado, if we have 1 million subscribers, so 1 million income tayo o more, iman. So doon manggagaling ang source natin of operational expenses. So doon sa BOT natin, wala tayong nakuha. Pero parang may pag-asa pa kay Pangulong Marcos dahil tumawag naman sa akin si advisor. Meron na daw instruction sa kanya. So yung BOD na nag-aantay, antay lang tayo. Pero sa ako, hindi ako babalik sa Marcos. Kasi naging neutral ako. Now, kung sakali man, ay babalik ako sa kanya. Basta lahat ng promises niya sa taong bayan, yung promises niya sa taong bayan, ay gampanan niya. Kasi ayaw ko rin na sasabihin nila pumanig ako kay Marcos na hindi niya naman natupad ang pangarap niya. Hindi ako ganon. Hindi ako after sa pera, hindi ako after sa position. I'm after for Filipino. I-pro Filipino. I-true Filipino. Yun yung akin. Sino man nakaupo dyan, yun ang aking susundin. Ayon sa saligang batas ng Pilipinas. So, ganoon lang tayo kasimple. Dati, siyempre, normally, binatikos ko ang Marcos because of hindi niya na nga nagampanan, mali-mali pa yung mga diskarte. Ang First Lady yan nagdidiskarte. Pero sa as of now, based sa mga analysis ko at saka information, medyo dumidistansya na si First Lady kay Marcos. Kasi ikaw, First Lady, ikaw ang sumira. Ikaw ang naninira sa pangalang Marcos. Mahiya naman tayo. I'm sorry, You are a First Lady. You act as a First Lady ng buong bansa. Hindi yung you act as First Lady, gagayahin mo. Ay, sabi nga si First Lady nga, siya nga sigat doon sa Malacanang eh. Siya na susunod eh. O di lahat ngayon, mabuti na lang eh, yung mga asawa natin ngayon eh. Pero marami naman talaga. Marami talaga. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Napunta tuloy ako eh, wala pa akong introduction. Isang halimbawa, kay General Palparan. Si General Palparan, nabantog na berdugo ng bayan sa buong nationwide, berdugo ng bayan. Pero pag pumunta ka sa bahay nila, kung gaano kasiga sa labas, pagdating sa bahay, opo, mami, sige, opo, isang halimbawa, sir, I'm sorry, sir, nasa kulungan ka naman eh. Pero actually, sir, alam naman ni General Palparan kung gaano ako ka-loyal sa kanya nung nagsama kami sa 7th Division. Hindi niya ako ganong pinapansin kasi sabi nga, I'm only ordinary officer pero gumaganap as makabayan sa buong bansa. Ngayon niya lang na-realize na okay pala ang midterm na ito. Pero although pinagkakatiwala na ako kasi nung retirement niya, kung yung surrender na isang 6x, dinala ko sa Port Bonifacio for his retirement. Dala-dala ko isang 6x, surrender, gaano karami Division Commander at that, Division Commander at that. Makakita ka ba? Tanungin mo mong Commanders, Division Commander, na isang 6x na i-present niya doon sa grandstand na isang 6x surrender firearms. May mga 50 caliber pa doon. Tingnan niyo yun, ang nagawa ni General Palparan. Kaya tingnan mo si Luzon, maluwag na ang area nila. Kumbaga, dumarating na sila Northern Luzon dahil sa na-peaceful namin, na-neutralize namin ang Central Luzon. Although, hindi na totally nakuhan.
neutralized. But mahirapan sila mag-recovery it because yung mass base nila nawala. Yun yung problema. Kaya sabi ko nga sa armed forces, ang importante ang mass base, hindi armado. Huwag yung armado. Pag ang mass base, nakuha mo lahat yan, saan pupunta ang armado? Dalawa lang pupunta nila. Mamatay sila kung hindi sila mag-surrender. So that is very, very effective. And that is my concept. That is my concept on area clearing. That is my concept, area clearing. Actually, ang tawag ko dyan, total municipal clearing. By municipality ang clearing natin, not guerrilla front. I'm sorry, I'm only discussing regarding sa mga knowledge skill ko because from second lieutenant up to my retirement, that is my priority. Guerrilla front, clearing of NPA, even though nasa ARISCOM ako, yung pa rin ang naging objective ko. Pag nagtuturo ako sa ROTC, pag nag-lecture ako sa mga reservists, ganun. Pero ang nangyari, yung mga nasa ARISCOM, sorry sir ARISCOM, sana magising kayo, hindi magiging kwanto, magiging kwan sana ninyo, positive acceptance niyo na dapat ang line of thinking, lahat ng sundalo, engineer ka man, tagagawa ka ng kalsada, tagagawa ka ng building, taga-ayos ka lang ng mga reservice, tagakuwang ka lang ng mga ROTC, hindi. Still, you are a member of the armed forces. Tandaan mo. And the reserve command, and that is one mission of the special forces. Ito na naman, special forces. That is very basic mission ng special forces. Although, ang inituro lang naman kasi sa reservice is basic military. So, hindi ang trabaho ng special forces. Kasi basic military lang yun. But, i-inculcate mo sa reservice mo at ROTC na ang ating primary is, ang ibigay mong primary responsibility nila ay intelligence and CMO. Yan ang ginawa ko nung nasa reserve command ako, nung nasa G3 ako, nasa Port RCDG ako, nasa commander ng Quezon and Marinduque. Ganon ang ginawa ko. Pero another topic yan, na ipaliwanag ko na yan. But I'm talking, dapat lahat ng reservice natin and ROTC, ang mind of thinking nila, ang line of sitting nila, ng mind of line of thinking nila, dapat enemies lagi. Ano bang purpose ng ROTC? Ano bang purpose ng reservice? Di ba ni-reserve natin para sa kalaban ng gobyerno? So dapat yun ang naka-inculcate sa isip nila, hindi lang disaster. Di ba? Tama o hindi? Ang hirap kasi sa atin ng mga sundalo. Uniforme base, barrel base, sweldo base. Yung tatlo na yun. Ang ibang hinahabol, especially the reservists and ROTC, hindi na. Napipilita lang iba. But reservists, marami pumasok. Anong base nila? Uniform base, barrel base. Sahod base, hindi naman. Kasi volunteer nga sila eh. Sila nga gumagastos pa eh. So sa military sana, sa main uniform personnel, dapat we are after. We are after on our performance of duty, not uniform base, not barrel base, not sweldo base tayo. Karamihan sa atin, ganun tatlo eh. Napakahirap maghanap ng Pilipino na NUP ng hinahabol ay tunay na serbisyo sa bayan. Napakahirap yan. But so much for that, nakalimutan ko, So sa guerrilla front, I'm sorry. Yung guerrilla front kasi, hindi ako bilib diyan sa guerrilla front, total municipal clearing. Kasi guerrilla front, in general yung kinukan mo ang kiniklear mo. Why not? Kasi yung guerrilla front, sino ang magsusupport doon? Ito kasi ang concept eh. Ito, I'm sorry nakalimutan ko muna yung guerrilla base I'm sorry. Ito bakit ko nalaman? Because from second lieutenant, nag-first lieutenant ako sa platoon eh.
Nag-first lieutenant ako sa detachment. Biruin mo, 3 years, 2 years mahigit, platoon leader, andoon. Nagbabante kasi ng election, special election. Though, in-apply ko yung Vietnam War. Pero marami akong pinaliwanag yung mahabang usapan man noon. Balik ako ulit ako. Ano ba yung paliwanag ko nga pala? Ano? So, yun sa total municipal clearing. Bakit total municipal clearing? Not guerrilla front clearing. Bakit? Ito, hindi ko na ipapaliwanag yung guerrilla front clearing. Kasi alam na natin ang parameters. Pero ito yung total municipal clearing ko. Ito yung parameters. Although binago kasi yan talaga sinundan ng yung area clearing niyan, yung sinundan yung total municipal clearing. Iniba nila eh. So ang parameters ko sa guerrilla total municipal clearing, i-clear mo yung munisipyo by municipality. Why? Why? Yan ang tanong, why? Sino ba ang humahawak o may control sa ground? First is the barangay captain. Overall, in municipality, yung mayor. Bakit mahalaga yung kapitan at mayor? Pinakamalaga dyan. Once yung kapitan na CSP mo at bago ka umalis, yung kapitan at mamamayan doon naniwala sa inyong misyon. So meaning, pag naniwala sa inyong misyon, hindi na makakabalik ang NPA doon. Tandaan nyo yan. Ha? Kasi iyo yung kapitan. Yung kapitan mismo ang magsusumbong sa iyo. Bakit mayor? Mayor, ang support niyan is financial, logistical, and legal. Nakita nyo ba yun? Why mamaya ng guerrilla ha? Kasi part of guerrilla pa rin itong tinuturo ko ha. Part of guerrilla. Balikan ko mamaya. Why municipal? Anong consideration? Legal. Pag nagka-problema ka doon kasi positive yung munisipyo niya, yung area niya, pag hindi mo kakampi ang mayor, sigurado human rights ka. Tandaan mo yan. Kaya dapat mayor. Dapat kasangga mo ang mayor. May kwento ko sa mayor. Pag hindi kasangga, i-OP mo nun. Maraming suporta si mayor para patayin niya ng NPA. Pagkasangga, bahala ka na, alam mo na yun. Okay. Legal, kasi pag hindi mo ang iyon mayor, may kaso ka human rights. Financial, kailangan mo ng suporta. Logistical, kailangan mo ng suporta sa barangay. Paano mo makorner ang mayor? Kasi lagi sabi, ay wala kasing budget. Sa akin, hindi sila makalusot. Ha? Lahat ng mayor sa nakausap ko, Luzon man o Bisaya, hindi ako nasa ng Mindanao eh. Pero taga Mindanao ko ha. Lahat ng mayors, hindi makaporma sa akin yan. Except the governor kasi mataas na level yun. Hindi makaporma mayor sa akin. Pag sinabing walang budget, mayor, mayroon naman tayo intelligence, pabawas naman ng kahit kunti. Okay, intelligence. Mayor, mayroon naman tayo training sa disaster. Pabawas man lang ng konti. Di ba? Ganun lang yun. Rescom. Ganun ang style ko sa Reserve Command. Ganun ang style ko sa infantry. So, nakuha nyo yung taktika. Bakit mayor? Kailangan municipal clearing. Bakit barangay captain? Kasi siya ang may hawak sa masa. Lahat ng marites doon alam ni kapitan. So, ibig sabihin, alam niya mga kalaban doon sa paligid. So, nakuha nyo ang konsepto ko? Ganun lang kasimple. Okay, back to guerrilla. Guerrilla forces, ano? So, maraming tanong. Baka naman magtatanong na naman kayo sa akin na paano sumali? Gusto mo sumali? How to join? Ano? Diyos ko. Okay pa. Ito, introduction ko na introduction ko, pero mahaba na introduction ko Okay. Meron ako na i-publish ngayon, doon kayo tatawag. Okay, sisimulan natin. Northern Luzon. Ano under ng Northern Luzon? Region 1, 2, 3. INCAR. So kung yung mga region na yan, at wala kang matawagan, pero may region 3 dyan, pag hindi mo matawagan, doon ka pumunta sa Northern Luzon Command under Colonel Papa. Ano? So, ano yung, baka paliwanag ko pa uli kasi marami hindi nakaintindi.
Yung, okay, specific tayo kasi para wala na maraming tanong, ano? Focus lang muna ako dito. Okay. Okay. Ang Northern Luzon is under, ang under niya is Region 1, 2, 3 in CAR. So, nandiyan yung cellphone number. Pag hindi niyo makontak, Colonel Papa ang kontakin nyo at bahala na kayo mag-usap. Basta sabi ko, lahat ng tumatawag, simulan nyo na sa barangay ni. Ang lahat na may gusto, simulan nyo na sa barangay nyo. Ano? Simulan nyo sa barangay. Kasi doon tayo magkukuha ng persa. Kasi kayo, guerrilla forces, you only depend your barangay and family. Yun ang objective natin. Barangay defense and your family. Dalawa lang yung objective natin. Ang pangatlo, normal nationwide. Kasi nationwide tayo eh. So nationwide, simultaneous, na-depensa natin ang bansa natin. Ganun lang kasimple. Di ba? Okay. So ang very busy ngayon dito is the municipal and the barangay. Pero most especially barangay. Kasi sa barangay dito magbubuo tayo. Dito ang pwersa. Okay. Initial natin 30 sa barangay, initial 30. Ngayon kung mayroon kayong 120, di 4 na platon sa isang barangay, one company, may company commander na kayo. So depende sa lakas at sa dami ng barangay na tao at depende sa lakas sa dami magbo-volunteer. Kung may 120 kayo for platon, 4 na platon leader nyo, isang company commander at sa executive officer, ano? So ulitin, i-discuss ko para maintindihan ng mga purely civilian. Okay. Sa initial natin sa isang barangay is 1 platon, 7-7, 4 na squad, 7-7 to 28, plus platoon sergeant, plus platoon leader. So therefore, 30 lahat. Ngayon, may raming membro, 120 kayo. So 4 na platon yun. So 4 na platon yun, or 3, or dalawa, ito, pakinggan nyo. 2 platon, 3 o 4 na platon sa isang barangay kasi marami nag-volunteer. Kailangan nyo na ng company commander. So, isang company commander at saka isang executive officer. So, kayo na lang ang maglalagay ng posisyon. Sa rango, depende sa tao. Depende sa taong hawak ninyo. For example, sa isang municipality, nakabuo siya ng municipality. Sa isang municipality, nakabuo siya ng isang batalyon. So, ang isang batalyon, 4 na kumpanya. 4 na kumpanya. Sabihin natin, 500 pataas ang tao. Isang batalyon na yan. So, kailangan mo na ng batalyon commander at saka executive officer and staff officer. Staff officer, 1, 2, 3, 4, and 7. Yun ang requirements. 1, 2, 3, 4, 7. Yan yung staffing officer sa batalyon. Sa isang kuwan pa lang yun, sa isang municipality. You are now a battalion commander, so your rank is colonel. Colonel, your rank is colonel. Now, brigade, sa isang probinsya. Sa isang probinsya, at nakadalawa ka ng batalyon sa isang probinsya, your rank is, it's either colonel or general. Tandaan nyo yan, focus ko lang muna dito. Ulitin ko, sa isang platon, 4 na squad, so may platon leader. So, pag may dalawang platon to 4 platons, ay mayroon ng company commander, company executive officer. Your rank is captain. Sa barangay, barangay captain. Kalipin mo siya, kasi ko kapitan. Ano? Okay. Sa munisipyo naman, at nakabuo ka ng isang batalyon, so your rank is lieutenant colonel sa isang munisipyo. So, anong requirement sa isang batalyon? 4 na company. 4 na company nakabuo ka. Paano kung nakabuo ka ng katulad mo Antipolo City, malaki, you will be a brigade commander. So your rank is sa Antipolo City pa lang your rank is either colonel or brigadier general. So ganun, Antipolo City. Siyempre, normally
Yung Rizal na commander, magrarank yan ng Major General, yung provincial commander. Magrarank yan Major General kasi sa dami ng kanyang tao. Now, paano kung region ka na? 3-star ka na. Ha? You are now 3-star. Now, area commander, Jacob, sa area commander, ang rank mo niya, sigurado ako, 4-star general. Ha? So, hanggang lang muna tayo sa postara, saka natin pag-usapan yung 5 kasi baka mag-question tayo doon. So, our rank is still 4-star. Yung pinakamababa, yung area commander and regional commander, depende na sa pag-organisasyon ng tao nyo, you will rank of 4-star general, yung regional and area commander. And that is already napag-usapan na namin ni Commander Dado. Ano? Aabot kayo ng 4-star. Yung 5-star, saka na lang namin i-announce yung 5-star. Ano? Kung sino yung 5-star. Kung hindi mag-complex sa AFP. Depende yan sa command relationship. So, hindi ko pa maabot yung level na yun. Ano? So, hindi ko maabot ang level na yun. Okay. Sasagutin ko lang.